Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. Gusto nyo rin po bang kumita ng ganitong kalaki gamit itong pinakabagong content monetization program dito kay Facebook? Well, ito nga guys yung recent video ni Sir Tems Trinidad. So ilang beses na tayo nag-content dito. Gusto ko lang talaga kayo ma-inspire and ma-motivate dito sa kanyang isang video alone, no, na kumita ng 6,575 US dollars as of this recording. So ilang million po ba yan na views? 105 million views guys, no? So ito yung patunay kahit hindi tayo masyadong maraming followers or matagal, pwede po tayong mag-viral as long na susundin po natin yung mga policy at itong tips na ibibigay ko sa inyo ngayong araw. Well, paano nga ba tayo may invite dito sa Content Monetization Tools this year 2025? 5 tips na kailangan nating malaman. So well, panoorin muna natin itong kanyang video. Ayan, short clips lang naman to. Ayan lang. So ganun lang naman yung content niya. So update lang naman ito. So ano nga ba yung content monetization? So ito po yung pinakabago na in-offers po ni Facebook sa mga monetize na creator at yung iba naman is naabutan po yung pagbabago na ito na pwede rin po nating makuha kapag po tayo ay sumunod sa tips na ito. So papakita ko lang sa inyo, punta tayo dito sa ating Facebook monetization or professional dashboard. And then meron na din po tayo nito, yung content monetization at pwede nga rin po tayo ditong kumita gamit yung short videos, long form video, photos, text, and stories. So, ito po yung tips na yan na pwede po natin gawin para po tayo is ma-invite dito kaagad. Okay. So, dito, before, nag-offer si Facebook ng individual tools. Like for example, sa una, mamamonetize muna tayo sa long form video, short form video, stars, bonus program. Pero ngayon po, no October 4, 2024, no, hindi na po nag-invite si Facebook sa long form video, in-stop na po 'yan. And ito pong taon 2025 ay hindi na po mag-o-offer si Facebook ng individual tools. Hanggang August 31, 2025 na lang po magagamit yung individual tools na short video, long form video, tsaka po yung performance bonus. So ngayon, pinag-isa na po ito. Paano tayo mamamonetize dito at ano nga ba yung mga dapat nating tandaan? Number 1, kung gusto po nating mamonetize yung page or even profiles po natin, Facebook now values engagement over followers count. So totoo po ito, no? You don't need a million followers, you need a people reacting, commenting, and sharing your content. Kailangan po natin makapag-build ng engagement or original engagement, comments, reactions, or even share. Dapat tawag dito, hindi manufactured. Okay? So dapat din nating tandaan, no, paano natin 'to ma-achieve yung mag-build tayo ng strong brand, no? Kailangan po natin syempre mag-upload, no? Post consistently. Kung kaya po natin ng 3 to 5 weeks na pagpo-post ng mga video or content, no? So ano na 'yan? Halo na 'yan. Pwede pong short form video, long form video, photo, text, or stories. Use Reels for higher reach. So, totoo naman po na sa ngayon, ang pinakamarami po talaga nanonood na mga viewers, followers natin gamit po yung short video. Doon po talaga sila nanonood. So, under po ng tip number 1 natin, kailangan din natin mag-respond to comment to boost engagement. So, ito nga po yung pinakabagong update ni Facebook, no, na darating na August 31, no, na dapat po yung mga content natin hindi spammy, yung comment natin hindi spammy. So, yun, may iwasan natin tayo ay magkaroon ng low visibility or engagement or even reach. Dapat po talaga authentic, no, engagement. Ito pa yung pro tip natin sa tip number 1. Pwede tayong gumamit ng mga call to action like yung like pause, question to spark interactions. Pwede natin lagyan
At the start, middle, or end of the video, pwede po tayo doon mag call to action. Ito po yung paggamit natin ng strategy para po ma-hook natin attention nila. Okay? So, paano dadami yung followers natin, paano sila magiging updated sa mga next incoming video nyo. So, pag-aralan nyo po yung call to action. Yan po yung under tip number 2. Tip number 2 naman, under tip number 1 yun. Ito naman yung tip number 2 natin. Follow Facebook monetization policy. So, napaka-importante po nito, no? Sabi dito, the biggest reason creators get denied is violating monetization eligibility standard or content monetization policy, which is totoo naman yon. Kapag po nagkakaroon tayo ng mga paglabag, lalo-lalo na kung sa video natin is alam naman natin na merong mga hindi kaaya-aya or meron tayong mga something like profanity, incitement, yan, possible po magkakaroon po yan ng violation. So, napaka dami na mga creators na nakita ko na nagkaroon ng violation. Lalo-lalo na common, copyright issue, unoriginal content, limited content. So, pag-aralan nyo yan, itong dalawa na to, monetization eligibility, partner and content monetization, and yung community standard. Sabi dito, no reuse content without transformation. So, makikita natin guys, marami nagtatalo regarding sa commentary, sa review. So, dapat po, lagyan natin ng meaningful enhancement, lagyan natin ng editing, lagyan natin ng added value yung mga i-content natin. So, kapag po, ang ginawa natin is just download lang po yung mga videos na nakita natin sa internet and then reposting po dito sa ating wall or sa page natin, possible tumaas yung risk na magkaroon tayo ng monetization denied, and magkaroon tayo ng matagalang suspension ng ating monetization. Avoid misleading titles or clickbait. Ayan. So, yung mga spammy captions, ito nga po yung bagong update ni Facebook na darating since August 31. So, dapat natin iwasan yung spammy caption, na hindi related yung title dun mismo sa video. So, dapat alam nyo po yan. Okay? So, dapat clear of restricted topic, Iwasan natin yung violence, hate speech, etc. Ang dami pong nagba-viral regarding sa mga ganito, accident, incident, na kinukuha nila ng video dahil alam nila magti-trending yon or nila-live po mismo nila sa kanilang wall or page. Malaki pong factor yan kung bakit kayo ay nagkaroon ng violation. Masama po yan sa monetization, Dahil ayaw ni Facebook, makita po ng mga viewers yang ganyan, Kung kayo po naman ay hindi monetize, pwede po yung i-share. Pero kung monetize kayo, iwasan po natin yung pag-share ng violence, hate speech, etc. Incitement, ayan, ano pa ba? At marami pang iba. So, pag-aralan pa natin sa mga susunod na video natin. Tip number 3, mag-focus po tayo sa original and watch time boosting content. Hindi ko po sinabi mag-boosting kayo, Ito po, guys, yung track view duration or retention rate. Dapat po natin malaman yung retention rate natin kung gaano nga ba yung duration na pinapanood ng mga followers natin. Like for example, nag-upload po tayo ng 60 seconds. Dapat at least 30 or 40 seconds matapos nila yung duration na yon para tumaas yung retention rate. Okay? Make intros short and hook your audience in the first 3 seconds. So, napaka-importante na meron pong tayong mga ganitong strategy, na dapat nating i-implement sa mga video natin. So, dapat in just 3 seconds pa lang ng video introduction nyo, ma-hook nyo kaagad sila. Ma-hook nyo kaagad yung viewers na hindi sila mag-i-skip, hindi sila mag-next video or magsa-swipe up. Pag-aralan nyo po ito. Okay? Use storytelling or cliffhangers in Reels. So, napaka-importante. Yun nga lang, kailangan nyo lang dito ng mga basic editing skills, di ba? Yung mga other editing tools, na usually pinag-aaralan talaga, like sa CapCut, KineMaster,
yung mga overlay, yung mga sound effects, yan, mga ganyan. So, kung kaya nyo yan pag-aralan, guys, better po yan. So, magiging added skill nyo din yan in a long run dito sa pagiging content creator nyo. Sa longer video, make it sure no na sa 3 minutes can qualify your video sa maraming ads. So 3 minutes to 5 minutes, mas okay po 'yon kasi 'di ba, mas qualify tayo sa mas mataas na watch hour time duration. So ganoon naman po talaga before bago tayo ma-monetize. Meron tayong minute na mga watch time requirements. So ganoon din kung hindi pa tayo monetize sa individual tools, dapat talaga guys, mag-upload tayo ng siguro long form video. Sabihin natin isa. Then sa short form video, kaya nyo isa din per day. So, ganun. Haluan nyo. Para at least yung watch time or yung retention, no, makuha natin. Okay? So, even a 3-minute original video can get you on Facebook radar for monetization. So, napaka-importante po talaga nun. Before, no, ang malaking kitaan talaga sa long form video kasi nga alam nyo naman, pwedeng maglagay dyan si Facebook ng 3 ads. And kapag ganun, pag maraming ads, mas maraming revenue. Diba? So, totoo po yan. Tip number 4, optimize your monetization tool criteria. Sabi dito, meron tayong mga criteria before sa individual tools. Tools like in-stream ads, star subscription, has specific requirements. So dito, no, tatanungan po ito, maraming nagtatanong regarding sa content monetization. Ano nga ba yung requirements na oras? Ano nga ba yung requirements na followers? Meron po akong kilala guys, 400 followers lang, pero masipag po siya mag-post ng reels at ng long form video. Ang nangyari is na invite po kaagad siya sa content monetization kahit 400 followers pa lang siya. So ano yung pinupunto dito? Dapat po talaga mag-upload tayo consistent. Okay? At syempre sipagan natin. Okay? So ano pa ba yung matatandaan natin na requirements sa watch hour? Sa in-stream ads before, 10,000 followers and 600 minutes watch time. 600 minutes watch time within 2 months or 60 days. Yan yung dati. Okay? Sa stars naman, 500 followers and stream 5 days within 30 days, kung natatandaan nyo yan. Sa subscription naman, 10,000 followers or 250 returning viewers plus engagement metrics. So, napaka-importante po niyang specific requirements na kahit po tayo ay hindi na-invite sa individual tools before, kailangan pa rin natin ma-reach ito kasi ito pa rin yung basihan kung si Facebook is magbibigay sa atin ng content monetization kung tayo ay qualified na. Okay? So, ito yung last tip dahil nakarating po kayo dito. Gusto ko lang guys, i-promote yung ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe, click the bell icon, and pa-like and pa-share na din po itong video natin para sa mga susunod na content, manonotify po kayo kaagad. Tip number 5, use Facebook Creator Studio or Professional Dashboard. Napaka-importante ng Creator Studio and Professional Dashboard. Dahil po dito, no, makikita natin dito yung insight. Napaka-importante yan. So makikita niyo dito, no? Ayan. Yung inyong viewers, yung views, no? Yung watch time, kung ano yung malaki talagang na nako-contribute ng inyong video sa inyong page or profile. So, pag-aralan nyo po itong insight or yung professional dashboard nyo. Okay? Your dashboard is your best friend. Napaka-importante po niyan. Track monetization eligibility status. Number 1 yon. See if you have been invited to program like Bonus Play. So, makikita nyo dito po sa professional dashboard kung kayo is monetized na, kung kayo ay may violation. So, dito nyo makikita lahat yan. Analyze which contents bringing in the most engagement or reach. So, napaka-importante. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Dito yung makikita natin yung data, yung numbers, or yung analytics ng inyong overall ranking sa Facebook. Okay? So, bonus. Ayan. Switch to professional mode on your profile for monetization access even without page. So, tama naman po talaga. Kung kayo po ay maraming followers sa inyong profile, pwede nyo po guys i-turn on
ang inyong professional dashboard. So, saan yan makikita? Dito po yung makikita sa inyong professional dashboard, sa inyong profile. Click nyo dito yung tatlong tuldok sa may gilid. And makikita nyo dito, turn off professional mode. Ibig sabihin, naka-turn on po itong sa akin. So, ganun lang. Dito nyo pang kikita yan. Okay. So, guys, ayan po yung ating top 5 kung paano tayo mas madaling mai-invite dito sa content monetization. At dahil August 31 po, yung pinaka-last na invitation or last na magagamit yung inyong mga individual tools at magta-turn over na po yan, no, sa pinakabagong content monetization. So, ito po yung top 5 na pwede nyo pong i-consider para po mas mabilis kayong ma-invite dito sa pinakabagong monetization tools ni Facebook. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye!